Magandang araw mga kahula, kamusta kayo dyan? Ngayong araw mayroon tayong interesting na paksa. Isang tanong na matagal na hindi pa nasasagot, lalo ng mga psychic. Ang tanong ay, totoo ba na hindi kaya ng mga psychics hulaan ang kanilang mga sariling future? Ang tanong na yan sasagutin ni Boy Hula ayon sa kanyang malalim na kaalaman tungkol sa practice ng mga psychics. Ang inyong lingkod ay 23 years na sa kanyang profession as professional psychic. Multidimensional psychics. Dahil ang inyong lingkod ay gumamit ng maraming modalities. Lalo na yung about sa signature, about sa numbers, about sa aura, sa chakra, sa tarot cards, sa angel cards, sa runes, o kaya sa sarili niyang na-discovering modality, ang tinatawag na Grama Leximancy. Ito ang modality na ginagamit ko noong pandemic time. Itong modality ay divination using letters and words. Pero sa ngayon, hindi ko pa pwedeng ituturo sa inyo dahil nagsusulat pa ako ng libro tungkol dito. Pag napublish ko na, ituturo ko sa inyo. Kayo din, kaya nyo hulaan ang inyong mga future. Ang sagot ko naman sa inyong matagal nang hindi nasagot na tanong, lalo na ng isang experienced psychic. Hindi totoo na hindi kayang basahin ng mga psychics ang kanilang mga sarili. Kaya nilang basahin ang kanilang mga sarili, kaya lang natatakot sila na kung ano ang kanilang makita sa kanilang future. Kaya mas mainam pa na ibang tao ang kanilang basahin kaysa kanilang sarili. Pero may mga times na kung kailangan nila talaga ng sagot sa kanilang mga tanong, tinitingnan nila ang kanilang future sa kanilang sariling pamamaraan. Pero hindi ito madalas nangyayari. Pero, ang kagaya naming mga psychics, pag nagme-meet kami somewhere, halimbawa, ma-introduce ang isa sa isang psychic, maghuhulaan kami. Exchange of, tinatawag na, exchange of gifts or exchange of psychic abilities or exchange of energy, ika nga. Halimbawa, may kaibigan ako na isang sumisikat ngayon na psychic. Pag nagkita kami, binabasahan ko siya. At ako din, binabasahan niya rin. Pero ang purpose nun is to validate kung ano ang aking mga nakikita tungkol sa aking sarili. Ang mga psychics na medyo tinatawag na matagal na sa practice at mayroon ng tinatawag na emotional, psychological, mental stability. Wala nang takot na tingnan ang kanyang sarili kasi alam nyo, ang future hindi fixed. Hindi siya nakaukit sa bato. Ibig sabihin, kaya pa rin siyang i-alter. Ang importante lang, ma-expand ang awareness ng isang tao o kaya ang practicing psychic na ang bawat nakikita niya, hindi talaga mangyayari yan. Pwede niya pa ma-alter using conscious choices and subconscious choices. So, kailangan lang ma-expand ang awareness at kamalayan o ang consciousness para ma-alter niya ang kanyang future. Hindi base doon sa kung ano man ang nakita niya sa time na hinuhulaan niya ang sarili niya, lalo na kung negative. For example, nakikita mo na madidisgrasya ka pag sumakay ka ng sasakyan papunta sa iyong patutunguhan sa araw na to. O bakit ka pa magbabiyahe? So, pwede mong palipasin yung oras. Pwedeng 1 hour after or a day after o kaya i-cancel mo na lang ang trip mo. Kaya sa mga biyahe, halimbawa na-delay yung aeroplano, huwag ma-stress. Dahil baka kung on time ang flight mo, baka ano pang mangyari. Dahil lahat tayo, ang ating buhay, palaging nakasynchronize yan.
mangyayari ang isang bagay bago mangyari ang isang bagay. So, ibig sabihin, everything is interconnected. Kaya, huwag dapat matakot kung makita mo man ang iyong future. Kung negative, you can alter it. Kung positive, you can focus into it. Para ma-experience mo sa physical reality. Ang mga nakikita ng psychic ay nangyayari in the mental plane, or sometimes in the etheric plane, or sometimes in the astral plane. So, it will take some time para mangyari sa physical. So, mayroon ka pang time, magbago ang isip. O baka, mayroon ka pang time, mag-change ng choice, or change ng choices. Halimbawa, pupunta ka ng Amerika. Pag pumunta ka doon, pag nakita mo sa hula mo, o sa hula ng isang manghuhula, na may mangyaring hindi maganda sa'yo, o bakit ka pa pupunta ng Amerika? So, you can change your path. You can change your choices. So, instead, punta ka na lang ng Japan, doon ka magbakasyon, safe ka pa. Yan. So, maraming possibilities at maraming probabilities. It's all up to your choices. Pero, hindi lang conscious choices. There are two another choices. Yung tinatawag na subconscious choices at saka yung tinatawag na collective choices. Ibig sabihin ng collective choices, marami kayong gusto na mangyari yung isang bagay na yan. Halimbawa, mayroong piyesta. Hindi lang isang tao ang may gusto sa piyesta na yan. Lahat ng mga taong dadalo sa piyesta na yan, gusto mangyari at gustong ma-experience yung piyesta na yan. Kung anong mangyari doon sa piyesta, ibig sabihin, mayroon kayong agreement in the higher dimensional reality na dapat nyo i-experience. Whether good or whether bad, basta na-experience mo yung reality na yon na lahat kayo pumili. Kaya walang dapat sisihin, kundi kayo kung may mangyari man na maganda o may mga mangyayari man na hindi maganda. Kaya, mga kahula, hindi kayo dapat matakot kung anong makikita ng isang manghuhula tungkol sa inyo, mga future. Kasi, pwede pa ma-alter yan. Walang events sa buhay natin na predestined and preordained. Tandaan nyo yan. Kayo ang gumagawa ng inyong future. Ang mga nakikita lang ng mga psychics ay probability, possibilities. So, it's a matter of choice to experience those probabilities in the physical reality. So, dapat ngayon, naintindihan nyo na ang psychic, kaya niyang basahin ang kanyang sarili. Depende kung ready na siya malaman kung anong mangyari sa kanyang future. Pero, bigyan ko kayo ng idea para hindi kayo matakot sa inyong mga future. Ang future ay nangyayari ngayon. Hindi mangyari ang future bukas. Dahil kung wala kang plano ngayon, wala kang iniisip ngayon, walang mangyayari bukas. Parihas pa rin na ngayon. So, ibig sabihin, kung gusto mong kumain ng lechon bukas, ngayon pa lang, imaginein mo na. Dahil bukas, talagang kakain ka ng lechon. Kung gusto mo ng isda na inihaw, ngayon pa lang, imaginein mo na. Bukas, o makalawa, makakain mo yan. Kung hindi ka man makaalis ng bahay para bilhin yon para sa sarili mo, hindi mo alam na may pupunta sa bahay mo na bisita at may dalang pasalubong, parihas doon sa inimagine mo. Gets mo? Yan. Ganun lang yon. Kung gusto mo na bukas maganda yung itsura mo or forma mo sa iyong product presentation or monthly meeting, pwede mo ngayon pa lang i-prepare mo na kung ano ang iyong isusuot. Anong kulay ng kurbata, anong kulay ng iyong pantalon, at anong kulay ng iyong long sleeve, at saka anong kulay ng iyong Americana or business suit. Ganun lang yun. Ang future ay ngayon, hindi bukas. Kaya hanggang dito na lang mga kahula. Kung may mga tanong kayo sa inyong lingkod, i-comment lang sa video ito at huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po.